الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, mga kapatid ko, mga ginagalang, mga magulang dito sa agama Islam. Tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil isa naman tayo sa mga pinili ni Allah na magkaroon ng oras para sa ganitong pagtitipon. Pagtitipon na pinag-uusapan ang kaalaman sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Natalakay natin sa mga nagdaang araw ang obligadong gagawin ng isang taong gusto mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga salik, mga taong gusto mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kataga ni Imam Al-Ghazali rahimahullah. Una sabi niya ay i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Magkaroon ng makiwasay, dalisay, malinis at matuwid na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at ingatan yung mga inimbentong pananampalataya na magiging dahilan para magkaroon ng mansa ang ating malinaw at malinis na pananampalataya. Tinalakay natin yan yung unang dapat gawin ng isang tao. Pangalawa, sabi ni Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tawbatun nasuhun. Ang obligadong gawin ng isang tao gusto mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay na pagbabalik loob kay Allah, yung tunay na taubat. Pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At itong pagtataubat, mga alipin ni Allah, ay hindi lamang inutusan dito ang mga taong sumasagawa ng mga kasalanan. Bagkus, ito ay isang pag-uutos ng Allah Ta'ala sa lahat ng mayroong pananampalataya kay Allah. Makasalanan man ito o hindi makasalanan. Basta't ikaw, tayo lahat ay nangako na mayroong tayong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay obligadong magsagawa tayo ng pagtaubat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. O kayong may pananampalataya kay Allah, tayo mga Muslim, may iman kay Allah subhanahu wa ta'ala, may pag-utos sa atin ng Allah. Tubu ila Allah, magbalik loob kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi bagay na laro-laro lamang. Bagkus ito ay tunay na pagbalik loob kay Allah. Tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Sa tunay na pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang mga ulama nagpaliwanag sila paano
pagbalik loob, ang pagtawbat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para maging katanggap-tanggap ang pagtawbat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, sabi ng mga ulama, ang Imam An-Nawawi, Muhyiddin Ibn Sharaf An-Nawawi Syafi'i rahimahullah ta'ala, sa kanyang pagkakasabi sa loob ng kitab na Riyadhus Salihin, sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang pagtawbat, sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, ay mayroong mga kondisyon. Una, sabi ng mga ulama, kapag magtawbat ang isang tao, ay obligado iiwan niya ang bagay na yun, yung bagay na kanyang pinagtawbatan. Fawran, on the spot. Sa oras na yun, agad-agad niya iiwan ang bagay na yun. Hindi niya na patatagalin pa. Kapag tayo ay gumagawa ng mga makasalanang bagay, at naisipan natin magtawbat, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga oras na yun, ay iwan natin ang bagay na yun. Ganon din sa mga bagay na pinag-utusan tayo ng Allah na gawin ng isang bagay, ngayon hindi natin ginagawa. Halimbawa, inutos sa atin ng Allah ta'ala na magsambayan. Ngayon hindi natin ginawa yung pagsambayan. So gusto natin magtawbat sa Allah. Ang pagtawbat sa Allah Ta'ala ay ang pagsagawa agad sa sambayan na yun. On the spot, isasagawa mo yung sambayan. Ganun yung pagtawbat sa mga bagay na pinag-utos ng Allah Ta'ala. Isagawa agad yung gawain yun. Ang pagtawbat naman sa pinagbabawal ng Allah, iwan agad yung bagay na yun. Pangalawa, sabi ng mga ulama, ay magkaroon tayo ng pandidiri sa makasalanang bagay na yan. Yung bagay na pinagbawalan ng Allah Ta'ala na gawin ang bagay na yun, magkaroon tayo ng pandidiri sa bagay na yun. Pandirian natin ang bagay na yun. Yun ang pangalawang sharp, kondisyon ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwag na tayo gumawa sa bagay na yun na ipinagbabawal at magkaroon tayo ng pandidiri sa bagay na yun. Pangatlo, sabi ng mga ulama, ay ang pagkaroon natin ng hangarin, niyat, intensyon, na hindi ko na babalikan ang bagay na yun. Hindi ko na babalikan ang makasalanang bagay na yun. Makasalanang gawain na yun. So sa ganitong paraan, mga alipin ng Allah Ta'ala, ay maaaring tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagbabalik loob sa Kanya. Dahil gaano man kalaki ang ating kasalanan, mapuno man natin ng kasalanan itong dunya, hanggang sa umabot pa sa pinakatuktok ng mga kalangitan, at tayo ay humingi ng kapatawaran sa Allah, umiyak sa Allah Ta'ala, magmuni-muni, magsambayan sa kalagitnaan ng gabi na habang tulog ang mga tao, at isipin ang mga pinaggagawang makasalanang bagay, at umiyak sa Allah Ta'ala para ampunin ng Allah Ta'ala ang ating mga sarili, tayo ay tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nabanggit sa isang hadithul Quds na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah Ta'ala sa hadithul Quds, "Law balagat dhunubuka
ثم استغفرتني لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. At pagkalipas ay humingi ka ng kapatawaran sa akin, sabi ng Allah. Umiyak ka, sabi ng Allah. Humingi ka ng patawad, sabi ng Allah Ta'ala. Pagsisihan mo ang mga bagay na iyong ginawa, ghafartu laka, papatawarin ko para sa iyo lahat ang mga gawain yun. Kaya ang tao na nabanggit sa Sahih al-Bukhari na nakapatay ng 99, ang rami ng tao kanyang nakitila ng buhay. Ngayon siya ay humingi ng advice sa ulama na mayroon pa bang kapatawaran ang aking sarili dahil sa rami ng taong aking napatay. Sa maiksing kwento, may isang ulama na nakapagsabi, ikaw ay patatawarin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kondisyong umalis ka sa lugar na ito at pumunta ka sa ibang lugar para doon magbagong buhay. At habang siya naglalakbay para talikuran ang lugar kung saan siya gumagawa ng kasalanan, tumungo doon sa isang lugar para magbagong buhay. Sa kasamaang palad, hindi siya dumating sa lugar na yon at siya ay nadatnan ng kamatayan sa kanyang paglalakbay. Dumating ang malaikat, dalawang malaikat na nag-aagawan sa kanyang bangkay, malaikat sa paraiso at malaikat sa naraka, na nagsasabing ang bangkay ng tao ito ay para sa paraiso dahil siya ay may hangaring magtaubat. Sabi naman ng isang malaikat na ang bangkay na ito ay para sa naraka jahanam dahil napakaraming kasalanan ang kanyang ginawa. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tinignan ang niyat ng isang tao, at ang niyat ng tao yun ay gustong magbalik loob kay Allah. At maliban sa kanyang niyat, siya ay gumawa ng effort, gumawa ng pagsisikap para magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inatulan sila at nakuha ng malaikat ng surga ang bangkay ng namatay na yun. Wala siyang ginawang amal, wala siyang ginawang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang maraming hajj, walang maraming sambayan, walang maraming puwasa, walang maraming sadaqah, zakat, anumang mga uri ng mga amal na mabuti dito sa dunya. Bagkus gumawa ng napakaraming kasalanan dito sa dunya. Ngunit sa bandang huli, siya ay nagsisi at nagipagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay naging taong paraiso. Bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang mahabagin, mapagpatawad sa ating mga kasalanan? At sinabi ng Allah sa banal na Quran, Qul ya ibadi, sabihin mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng umat mo, ibadi, o aking minamahal na alipin. Hindi sinabi ng Allah, o ikaw na magnanakaw, o ikaw na barazina, o ikaw na umiinom ng alak, o ikaw na nag-iiwan ng sambayan. Hindi sinabi ng Allah ng gano'n. Kundi sinabi niya, o aking pinakamamahal na nilikhang alipin, alladhina asrafu anfusahum
Allah Ta'ala, La taqnatu min rahmatillah. O aking alipin, huwag na huwag kayong mawalan ng pag-asa sa mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan sabi ng mga ulama, ang unang dapat na magiging pag-asa ng tao sa Allah Ta'ala, ang pagkaroon ng pag-asa sa pagmamahal ng Allah. At sabi ng mga ulama, ang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sabi niya, haram sa isang taong isipin niya na wala siyang pag-asa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala siyang pag-asa kay Allah. Haram na isipin ng tao. At haram na sabihin ng tao sa kanyang kapwa-tao na ikaw ay wala ng pag-asa sa Allah Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Tunay na ng Allah Ta'ala ay magpagpatawad sa lahat-lahat ng mga kasalanan. Inna Allah ghafurur rahim. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tunay na mapagpatawad at mahabagin. Kaya tayo mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang may hangarin na mabalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, panghawakan ng advice ni Imam Al-Ghazali rahimahullah, magkaroon ng malinis na iman sa Allah Ta'ala at huwag haluan ng mga inventong paniniwala, kagaya ng paniniwala ng mga ilan sa mga kamusliman ngayon na inaangkop nila dito sa agama Islam. Magkaroon ng malinis na paniniwala at magkaroon ng pagsisikap sa pagtaubat, pagbalik loob tungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalangin natin kay Allah Ta'ala, magkaroon tayo ng tawfiq at hidayah, ibigay sa atin ng Allah Ta'ala ang pagkaroon ng pananatili sa mga amal na ikalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.